What are you talking about, Jessa? Matagal nang patay si Carlota. Galit na sigaw ni Errol at pilit niya akong tinatago sa likod niya. Lumapit si Jessa kay tita. Errol, dapat kilala mo kung sinong asawa mo. Maluhaluhang sabi ni Mom. Carlota, tawag ni Dad sa akin. Umiling ako. Hindi ko kayang lumapit sa kanila. Wala silang alam kung sino ba talaga ako. Carlota, sabihin mo na sa amin ang totoo. Huwag ka magtago sa pangalan ni Shaira. Sigaw ni Jessa. Nanginginig ang kamay ko. Nilingon ako ni Errol. Tiningala ko siya sabay ng pagturo ng luha ko. Nagsasabi ba siya ng totoo? Hindi ako nagsalita. Hindi lang pala yan. Naglakad si Jessa pawalapit sa akin at hinablot ako. Hinayaan lamang nila ako. Kahit si Errol walang ginawa kundi titigan lamang ako. Bitawan mo ko. Bulongkot, wala akong lakas para manlaban. Nilakasan niya ang pagkakahawak sa braso ko. Tama ng panuloko, Carlota. Dahil ngayon mismo malalaman nilang totoo. Sigaw niya. Tumingin ako kay Errol at kay Dad. They look so disappointed. Mauulit na naman ang dati. Look, Tito. Bigla niyang hinawakan ng buhok ko. Pinakita ang scar sa leeg ko. Napatakip ng labis si Mom kasabay ng pagturo ng luha niya. Carlota? Nanginginig niyang tawag sa akin. Wala ako nakitang reaksyon sa mga mata ni Dad at Errol, pero alam kong sa loob-loob nila ay galit na sila sa akin. Inalis ko ang kamay ni Jessa sa akin. Bitawan mo ako, sabi. Sigaw ko sa kanya. Sa sobrang inis ko, tinulak ko siya kaya't napasanampak siya sa sahig. Carlota! Inis na inis niyang sigaw. Walang pumansin sa kanya. Naglakad ako papalapit kay Mom pero bigla siyang umatras. Carlota, paano mo nagawa sa amin to? Pininiwala mo na kaming patay ka na. Mom, sunod-sunod ang pagbuhos ng luha ko. Huwag kang nalapit sa akin, Carlota. Pinaniwala mo kaming lahat na ikaw si Shaira. Sinubukan mo akong magpanggap na nawalan ka ng alaala. Bakit? Anong pumasok na isip mo at nagsinungaling ka sa amin? Lumapit sa kanya si Dad para alalayan siya. Umiling ako. Lumingon ako kay Errol pero hindi niya ako pinansin. Lahat sila nilalayuan ako. Tita? Dinig kong boses si Jessa at lumapit kay tita. Yumakap siya dito. Napaluhod ako. Sorry. Tayang nasabi ko na lamang. Biglang lumapit si Errol sa akin. Tinulungan niya akong tumayo pero hindi niya ako matingnan sa mata. Walang salitang lumalabas sa bibig niya pero alam ko. Galit na galit siya sa akin. Errol? Mahina akong tawag sa pangalan niya. Binitawan niya rin ka ako agad. Sabihin mo sa amin kung anong tinatago mo. Ang hirap magmukhang tanga, Shaira. Or should I call you Carlota? Umiling ako. Ang sakit-sakit. Tagos at tagos sa pusong ang lahat. Hindi niyo ako kilala. Mapait akong napangiti. Tumingin ulit ako kay Mom. Mom, Dad, anak niyo ba talaga ako? Di nakapagsalita si Mom kaya tinuloy kong sasabihin ko. Paano niyo ako hindi nakilala? Ang sarili kong anak? Galit na galit kayo noon kay Shaira dahil namatay si Carlota nang dahil sa kanya. Ngayon naman buhay si Carlota, galit din kayo. Dad, bakit kayo ganito? My voice broke. Pero hindi yun sapat para magsinungaling ka sa pamilya mo, Carlota. Shut up, Jessa, sigaw ni Errol. Lumakas ang kabog ng dibdib ko dahil sa pagsigaw niya. Naramdaman ko ang pananakip ng dibdib ko, pero hindi ko yun pinahalata sa kanila. Umalis muna tayo, Claudia, bago natin ayusin to. Unahin muna nating maayos ang dalawa. Ang laki ng problemang binigay sa atin ng anak mo. Sabi ni Dad na kanina pa tahimik. Kinagat ko ay babang labi ko. Hindi ako binigyan ng tingin ni Mom habang makalabas sila ng bahay. Dahan-dahan ko nilingon si Errol habang tumutulong luha ko. Lalapit sana ako nang bigla siyang umatras na ikinagulat ko. Errol? Tawag ko sa pangalan niya. Wala akong makitang reaksyon sa mga mata niya. All this time, ikaw ang asawa ko, hindi ang asawa ko? Carlota, paano naman nagsinungaling sa akin? Errol, nasan si Shaira? Nasan ang asawa ko? Lumapit siya sa akin at tinawakan ng balikat ko. Galit na galit ang mga mata niya. Errol, nasasaktan ako. Hinigpitan niya ang paghawak sa balikat ko. Binitawan niya ako tumalikod kasabay ng paggulo ng buhok niya. Walang lumalabas sa salita mula sa bibig ko. Shit, sabihin mong hindi patay si Shaira. Nilingon niya ako. Isang butil ng luhang pumatak sa pisngi niya. Ikaw si Shaira, di ba? Sabihin mo sa akin, ikaw ang asawa ko. Umiling ako. Bumagsak ang balikat niya. Sorry, Errol. Mas makakabuti kung wala kang alam. Gagawin ko to hindi para sa sarili ko, kundi para sa ikabubuti ninyong lahat. Tinignan niya ako ng seryoso. Maghiwalay na muna tayo.
Aniya. Ngumiti ako at pinunasan ang luhang pumatak sa pisngi ko. Umalis ka na. Si Shira lang gusto ko makasama, hindi ikaw, Carlota. Sana lang di na ako bumalik pa. Sorry, Errol, sabi ko. Tama na. Umalis ka na, Carlota. Sigaw niya at kinagat ko ibabang labi ko at yumuko. Tanging ako lang nakakakilala sa sarili ko. Tinignan ko siya sa mata bago ngumiti. Maiintindihan mo rin ang lahat balang araw, Errol. Kahit ilang beses mo ko ipagtabuyan, hindi ako magtatabot na sumaan loob sa'yo. Sinimulan ko siyang talikuran. Lumabas ng bahay. Palakad-lakad lamang ako. Alam kong wala siyang planong sundan pa ako. Gulong-gulo na rin siya kung sino ba talaga ako. Sumakay ako ng taxi, papunta sa libing ng kambal ko. Ang lakas ng hangin pero maganda naman ang panahon. Umupo ako, tinignan ang pangarang nakasulat. Ngumiti ako, tinapos ang libing ng kambal ko. Patawad sa lahat. Bulong ko sa kawalan. Sa mundong ginagalawan ko, wala akong kakampi. Hanggat nabubuhay ako, susubukan ko pa rin lumaban, kahit alam kong talo pa rin ako pagdating sa dulo. Nakakatawang isipin na hindi pa nila ako kilala hanggang ngayon. Paano kung wala akong kambal nung pinanganak ako? Gumapa ang kamay ko. Papunta sa leg kong may marka. Mukhang malapit na rin tayo magsama. Tumulo ang luha ko. Tiningala akong kalangitan. Mag-isa na naman akong lalaban sa buhay. Pagkatapos ng ilang oras kong pagmumuni-muni sa libing ng kambal ko, naisipan ko na rin umalis. Wala na akong perang dala. Naiwan ko ang lahat sa bahay. Mukhang sa kalsada nilang ako pupulutin ito. Palakad-lakad lang ako, kahit na hindi ko na alam kung saan ako pupunta. Maraming padaan na sasakyan. Tanging nakukuha ko lamang ng usok mula sa sasakyan. Huminto ako, tinignan ng mga sasakyan. Naramdaman ko ang pagsakit ng ulo ko at pananabo ng sobrang sakit sa paningin ko. Napahawak ako sa ulo ko. Tama na please, hindi ko na kayang sakit. Pakiramdam ko nabibiyak ang utak ko. Sinubukan kong tumayo at kumapit sa gilid kahit hindi pa bumabalik ang linaw ng paningin ko. Nanginginig ang katawan ko. Halo-halong narinig kong tunog ng sasakyan. Hindi ko alam kung saan patungo ang mga paa ko. Namalayan ko na lang naglalakad na pala ako sa gitna ng kalsada. Paglingon ko'y sobrang lapit na sa akin ng malaking truck. Hindi ko na magawang igalaw pa ang paa ko. Pumikit ako. Inintay na lang bumungga sa akin ng malaking truck. Talia! Dinig kong tawag ng pamilyar na boses. Naramdaman kong kamay nito sa bewang ko. Nagpagulong-gulong kami sa kalsada. Minulat ko ang mata ko. Sobrang gulat ko na makita ko sa Joros. Agad akong tumayo. Miss, magpapakamatay ka ba? Sigaw ng driver ng malaking truck. Nilingon ko siya. Sorry po kuya, sabi ko. Tumango siya. Tulungan mo ng kasama mo. Aniya, minalik ko ang tingin kay Joros. Inabot ko ang kamay niya, tinulungan siyang tumayo. Napatakip ako ng bibig na makitang may sugat siya sa braso. Sorry Joros. Hahawakan ko sana ang braso niyang ilayo niya sa akin. Umalis na muna tayo, Aniya. Tumango ako. Bakit andito siya sa Maynila? Kumuha ako ng bulak at betadine. Dahan-dahan kong dinadampi sa sugat niya. Bakit andito ka? Tanong ko sa sugat niya ang tingin ko. May nag-offer sa akin ng trabaho dito. Mas malaki daw ang sahod, Aniya. Tumango ako at pagkatapos kong gamitin ang sugat niya, binili ko na lang lahat ng gamit. Tatayo sana ako nang bigla niyang hawakan ang braso ko. Naghintay ako na sasabihin niya. Bakit naglalakad ka mag-isa? Nasaan ang asawa mo? Kunot noon niyang tanong. Ngumiti ako. Tsaka na lang natin pag-usapan yan, Joros. Mas mabuting ligtas tayo pareho. Inalis ko ang kamay niyang nakahawak sa braso ko. Di naman ganong kalaking inuupahan niyang bahay. Pumunta ako sa sala at nilapag ang medicine kit na hawak ko. Kumuha ako ng malamig na tubig at uminom. Napangat ang tingin ko nang sundan niya ako. Pinalayas ka ba niya? Agad akong umiling. Kasalanan ko rin naman lahat, Joros. Kung nagpakatotoo ko, hindi rin mangyayari sa akin to. Bigla siyang umupo sa harapan ko. Pero hindi yun sapat para palayasin ka. Napakagago niya. Sa tagal natin magkaibigan, Talia, Shira, pakiramdam ko hindi pa rin kita kilala ng lubusan. Lumungkot ang mga mata niya. Hinaplos ko ang kamay niyang nakalapag sa lamesa. Si Joros ang una ko naging kaibigan sa Palawan. Sa ilang taon namin pagkasama, napatunayan ko, mapagkakatiwalaan talaga siya. Napakabait niya rin. Kung anong pinapakita ko, Joros, ganoon talaga ako. Sinandal ko ang sarili at binitawan ng kama niya. Nilibot ko ang tingin ko. Ayoko namang maistorbo kita. Kapag nakahanap na ako ng maupahan, aalis din ako. Hindi ka makakaistorbo sa akin, Shira. Kahit ilang araw ka pa dito.
Napansin kong sinisilip niyang leg ko kaya mabilis kong itinago. Saan mo nakuha yan? Lalapit sana siya nang lumayo ako, tinaplos ko ang leg ko. Nasagi lang, mabilis kong sagot. Dali-dali ko siyang iniwan at pumasok ng kwarto. Hinawi kong buhok ko, tinignan sa salamin. Namumulat talaga ang marka sa leg nito kahit matagal na. Dahil wala naman ako nagawa dito sa inupahan ni Joros. Naglinis na lang ako kahit malinis naman talaga. Paglabas ko, wala si Joros at di ko alam kung saan siya nagpunta. Wala naman siyang sinabi sa akin. Mukhang niya talaga ako hahanapin. Bulong ko. Ano pa bang aasahan ko kay Errol? Galit siya sa akin. Maraming stock ng pagkain sa Joros kaya't naghanap ako ng maluluto. Kahit ito na lang ang ambag ko. May trabaho pa siya bukas, maaga raw itong aalis. Nang matapos ako magluto, naghintay muna ako sandali sa pagbalik ni Joros. Umangat ang tingin ko nang marinig kong pagbukas ng pintuan. Pumasok si Joros. Hindi ko alam ang dala niya. Nilapag niya yun sa sofa at lumapit sa lamesa. Binuksan ko ang niluto ko. Mukhang malamig na Joros, papainitin ko muna. Kukunin ko na sana ng pigilan niya ang kamay ko. Mainit man o hindi ang luto mo, Shaira, masarap pa rin kaya wag na. Salamat sa pagluto. Umupo siya at kumuha ng kain. Pinanood ko muna siyang kumain. Mukhang masarap naman ang luto ko dahil napadami rin ang kain niya. Kumain ka na, Shaira, ang sarap. Di masyado siya makapagsalita dahil sa kanin sa bibig niya. Umiti ako at nagsimula na rin kumain. Nang matapos kaming kumain, siya na lang daw ang magliligpit. Wala namang problema sa akin kung kunin ko lahat ng trabaho dito sa bahay dahil nakikita na lang naman ako. Papasok na sana ako ng kwarto nang bigla niya akong tawagin. Inabot niya sa akin ng malaking paper bag. Para saan? Sinilip ko ang laman. Para may masuot ka, Talia. Shaira. Sorry, nasanay lang talaga ako. Nakamot siya sa ulo. Kahit ano pang tawag mo sa akin, Joros, iisa lang din naman. Ani ko. Nilabas ko ang mga damit. Nagulat ako, sobrang dami. Joros ang... Pinutol niya agad ang sasabihin ko. Kulang pa yan sa pagtrato ng maayos sa akin, Shaira. Ginulo niya ang tuktok ng buhok ko. Biglang nakaramdam na saya ang dibdib ko. Nagulat siya sa bigla akong pagyakap sa kanya. Maraming salamat sa lahat, Joros. Gagawin kong utang na loob ang lahat ng to. Pangako babawi ako. Wala naman ako natatandang na itulong ko sa kanya. Pumasok ako ng kwarto at naligo na. Niramdam ko ang buhos ng malamig na tubig na dumadaloy sa buong katawan ko. Babalik din ang lahat sa umpisa, kung saan tayong alaala na lang ako para sa kanila. Tumulong isang buti ng luha galing sa mata ko. Pagkatapos kong maligo, inayos ko na rin ang sarili ko. Sinuot ko lang ang pinamili niyang damit. Pangtulog daw ito sa ibang babae sa pagpili ng damit. Paglabas ko ng bathroom na abutan ko, inaayos ni Joros ang kama. Sa sofa na lang ako matutulog, Shaira. Dito ka na sa kama. Lumapit ako. Kahit ako nang matulog sa sofa, Joros, nagiging pabigat na ako. Hindi pwede. Bisita kita, Shaira, kaya dito ka matutulog sa kama. Kumuha siya ng kumot at isang unan. Lumabas siya dala ng mga ito. Dahil wala namang blower dito, hahayaan ko munang matuyo ang buhok ko bago matulog. Sinundan ko siya palabas. Agad siyang umupo, tinapik sa sofa. Lumapit ako at umupo sa tabi niya. Kamusta sina lolo at lola? Miss na miss ko na ang dalawang iyon. Kung may chance na makita ko silang muli, di na ako papayag na wala pa sila sa tabi ko. Magulang na ang turing ko sa dalawa. Mabuti naman si lolo, pero si lola? Palagi kanyang tinatanong sa akin kung may contact pa kami sa'yo. Humikab ako. Miss na miss ko na sila, Joros. Hindi ko na malay nakatulog na pala ako sa bisig ni Joros. Nagising ako 12:00 na ng gabi. Masyadong madilim kaya pinailaw ko ang lamp sa tabi ko. Umabot din ng 3 araw nandito pa rin ako sa bahay ni Joros. Bala ko nang maghanap ng trabaho. Yung malayo sa mga taong nakakakilala sa akin. Pansamantala ko ring nakakalimutan ng problema ang daladala ko. Palagi rin wala sa bahay si Joros dahil pumapasok pa to ng trabaho. Hindi rin kami nakakapag-usap tuwing umuwi siya dahil sa pagod, kaya mabilis siya makatulog. Sunday ngayon kaya walang pasok si Joros. Kumain muna tayo sa labas, Shaira. Nakakabagot na rin dito sa bahay. Pag-aaya niya. Kapag ako nagkaroon ng trabaho, Joros, ikaw naman ililibre ko. Tinapik niya ang balikat ko. Pangako yan. Pangako, sabi ko. Nag-jeep lang kami, masyado masikip. Umurong ulit ako na may dumagdag pa. Iba't ibang klase ng amoy. Pakiramdam ko hindi na makahinga. Nang mapansin niya ako, agad umalis si Joros sa upuan. Joros! Tawag ko dahil baka mahulog siya. Lumuwag naman ng konti. Dito na lang ako para hindi ka na masikipan. Nakakapit lamang siya.
Kahit may nahahawakan siya, natatakot pa rin ako at baka mahulog siya. Hindi ako mahuhulog dito, Shaira. Magstay ka lang dyan. Nginitian niya ako para pakitang okay lamang siya. Tirik na tirik pang araw. Pagdating namin, bumaba na kaagad ako. Kinuha kong panyo ko at lumapit kay Joros na pawis na pawis na. Dapat sa loob ka na lang. Galit kong sita sa kanya. Natawa lamang siya sa ginawa ko. Napatigil ako nang bigla ako makita si Errol na papalapit sa amin. Wala lang siyang reaksyon. Errol? Bulong ko. Umurong si Joros at pumunta sa gilid ko. Palipat-lipat ang tingin niya sa aming dalawa. Kaya pala hindi ka nagpapakita dahil may kinakasama ka na pala. Ang galing mo magtago, Shaira. Carlota nga pala. Ngumisi siya. Parang pinirapiraso ang dibdib ko. Bro, agad kong pinigilan sa Joros. Wala kang pake kung di ako magpapakita, Errol. Ano ngayon kung may kinakasama na ako? Paano ko nasasabi to nang hindi putol-putol? Hindi ko alam pero nakikita ko sa mata niya ang sakit. Then congrats, Carlota. Ang galing mong paikot. Wala na rin talagang dahilan para hindi ako maniwala sa kanila dahil ikaw na mismo nagpapatunay na lahat tinalikuran niya ako. Tumulo ang luha ko. Akmang matutumba na ako ng masaloko ni Joros. Shaira, anong ibig niyang sabihin? Shaira, sino si Carlota? Anong nagloko ka? Paulit-ulit na tanong sa akin ni Joros. Hindi ko na sana siya papansinin nang pigilan niya ako sa braso sa pag-alis. Mukhang gulong-gulong rin siya sa nangyayari. Wala akong sasagutin sa tanong mo, Joros. Kaya tama na. Inalis ko ang kamay niya sa braso ko. Di pa ako nakakalayo nang pigilan niya ulit ako. Hindi ka aalis hanggat di mo sinasagot lahat ng tanong ko, Shaira. Hindi ako makapagsalita dahil para ba may nagbabara sa lalamunan ko? Seryosong tingin lang binigay niya sa akin. Ikinalma kong sarili. Gusto mo ba talagang malaman ng lahat, Joros? Alam ko hindi niya ako titigilan. Tumango siya. Should I say everything? Mapagkakatiwalaan ko naman siya. Pagod na rin akong suluhin lahat ng problema ko. Pakiramdam ko sa sabog ng utak ko dahil wala na akong mapagsabihan. Carlota is my twin. Ano? Gulat niyang tanong. Tumalikod ako. Di ko talaga kayang sabihin pero nilakasan ko lang ang loob ko. Matagal na siyang patay, Joros. I broke my voice. Ayoko na talagang balikan ang nakaraan ko. Tumingin ka sa akin, Shaira. Pinalingon niya ako. Nagulat siya na makitang umiiyak ako. Agad niyang pinunasan ang luhang pumapatak sa mata ko. Makikinig ako, Shaira. Sabihin mo sa akin ang lahat. Inalis ko ang kamay niyang nakahawak sa pisngi ko. Hinawi ko ang buhok kong nakaharang sa leeg ko. Pinakita ko sa kanya ang marka. My twin have this two, Joros, pero hindi nila nakikita ang akin dahil nakatago lang lagi. Kumunot ang noon niya. He still did not get my point. Akala nila ako si Carlota, pero bakit di mo tilanggi? Yun na nga ang point ko eh. Kahit akong buhay, hindi pa rin nila ako kilala ng lubusan. Kahit ang asawa ko, bulong ko. Ang sakit sa dibdib. Kaya mas pinili kong magpanggap na lang na ako si Carlota. Bigla niya ako niyakap kaya mas lalo lang akong naiyak sa bisig niya. Ngayon lang ako nakarinig ng gandong kwento. Anong klaseng tao siya, Shaira? Ayoko magmura pero tangina nila. Ramdam ko ang galit niya at pagkuyom ng kamao niya. Joros, hinang-hina na akong bumitaw ng yakap. Parang naninikip ang dibdib ko. Agad akong kumapit sa sofa at ang isang kamay na may nakahawak sa dibdib ko. Shaira? Akmang lalapit siya na agad ko siyang pinigilan. Shaira, ano? Pinutol ko na kaagad siya. Diyan ka na lang. Inahaplos ko ang dibdib ko. Mabilis umalis si Joros. Hindi ko alam kung anong kinuha niya. Napaupo ko dahil nahihirapan na akong huminga. Nagdidilim ang paningin ko. Shaira? Tawag sa akin ni Joros. Binigay niya sa akin ng baso may lamang tubig at tinalalayan ako sa pag-upo sa sofa. Takot na takot ang binibigay niyang tingin. Basang-basa na ako sa sobrang pagpapawis ko. Shaira, ano nangyayari? Bakit ka nagkakaganito? Pumikit ako at kinalma ang sarili. Hindi ako nag-isip ng kung ano-ano. Ilang sandali pa tuloy na ring bumalik ang paghinga ko. Pero ang pangihina ng katawan ko ganun pa rin. Tinabi sa akin ni Joros ang electric fan. Tatayo sana ako nang pigilan niya ako. Joros, kaya ko na. Ani ko. Hindi mo pa kaya. Hindi siya nakinig kaya tinulungan niya pa rin akong tumayo. Dahil mabagal ang lakad ko, bigla na lang niya akong binuhat. Na nagpagulat sa akin. Tikom ang bibig ko. Pumasok kami ng kwarto. Daan-daan niya akong ibinaba sa kama. Magpahinga ka muna, Shaira. Makinig ka sa akin, bilin niya. Joros,
Nilagay niya ang sinturo sa labi ko. Huwag matigas ang ulo. Aniya. Kinuha niya ang kumot at binalat sa katawan ko. Kinapa niyang noo ko kung may sakit pa ba ako. Umupo siya sa tabi ko. Ayoko namang matulog at sinandal ko ang sarili ko sa headboard ng kama. May sasabihin ako. Kumunot ang noon niya. Ngumiti ako bago hinubad ang wig na suot ko. Hindi kailanman tumubulit ang buhok ko kaya umaasa ako sa wig. Shaira? Hindi makapaniwalang sabi pa niya. Ngumiti ako. Pinakitang okay lang ako kahit hindi pa naman talaga. Araw-araw kong pinapangarap na magkakaroon ulit ako ng buhok. Hindi ako gumaling sa sakit ko. Tinigil ko rin ang pag-inom sa gamot dahil mas lalo lang lumalala ang sakit ko. Niyakap niya ulit ako. Joros, mamamatay na ako. Tuloy-tuloy ang pagbuhos ng luha ko. Ramdam na ramdam ko ang panghihina ko. Kaya mas pinili kong magpanggap na si Carlota para hindi nila ako makita habang unti-unting namamatay. Kaya nagawa akong umatras nun. Tumakas. Kasi ayokong makita nila ang paghihirap ko. Mamamatay na ako, Joros. Hindi ka mamamatay, Shaira. Gagaling ka. Itutuloy natin ang pagpapagamot mo. Inigpitan niya ang pagkakayakap sa akin. Inalis ko ang kamay niyang nakayakap sa akin. Pinagtama akong tingin namin at hinaplos ang pisngi niya. Bahagya siyang umiling. Tanggap ko na nakatadhana para sa akin, Joros. Sumuko na rin na doktor dahil wala na daw talagang pag-asa. Kinagat ko ay babang labi ko. Gulat na gulat ako na makita kong pumatak ang luha ni Joros, pero agad niyang pinunasan para hindi ko makita. Napuwing lang ako, pagdadahilan niya. Ang pangit ko, no? Mas bagay talaga sa akin kung may buhok ako. Tinignan ko ang wig sa kamay ko. Hinaplos sa Joros ang kamay ko. Maganda ka, Shaira, kahit sang anggulo, may buhok ka man o wala. Alam ko sinasabi niya to para alisin ang sakit na nararamdaman ko ngayon. You make me feel special, Joros. Matutulog na ako, Joros. Mag-usap na lang tayo bukas, ani ko. Humiga ako. Tumayo siya at pinatay ang ilaw. Good night, Shaira. Huling narinig ko bago niya sinarado ang pintuan. Nang mapansin kong wala na siya, umupo ulit ako. Inalis kong kumot na nakabalot sa katawan ko. Niyakap kong tuhod ko, tinuloy ang pag-iyak. Ayoko pang mamatay. Gustong gusto ko pang makasama lahat ng taong mahalaga sa akin. Pero palagi kong sinasabing mamamatay na ako dahil alam ko ng patutunguhan ng buhay ko. Sa totoo lang, pangarap ko talagang makasama lahat ng importanteng tao sa buhay ko bago ko tuluyang mawala sa mundo. Pero hanggang pangarap lang yon dahil galit na sila sa akin. Sana bago ko tuluyang mawala, mahanap nila ang tunay na saya na hindi ko naranasan sa buong buhay ko. Having my own baby is the biggest dream pero wala na. Isang linggo na nakakalipas, nawalan ako ng gana sa lahat. Pati pagkain ko hindi ko nagustuhan ng lasa. Palagi masakit ang ulo ko. Kahit si Joros hindi makapasok sa trabaho dahil sa pag-aalaga sa akin. Joros, ayoko na. Tinapon ko ang gamot sa sahig. Pinulot yun ni Joros at binalik ulit sa bote. Gagaling ka, Shaira, kaya please, uminom ka ng gamot. Sinubukan niyang ilapit sa akin ng mga gamot, pero tinabig ko lang ulit. Halos lahat ng pera niya sa gamot ko na napupunta. Tinignan niya ang gamot sa sahig. Tama na, Joros. Nagsasayang ka lang ng pera. Mas mabuti pang ipadala mo na lang ang pera sa kapatid mo. Pumikit ako. Hindi ko na talaga kaya. Mas lalo lang akong nahihirapan tuwing nakikita ko siya. Pagod na dahil sa akin. Imbes pamilya ko ang kasama ko. Para alagaan ako, ito ako ngayon. Nagpapaalaga sa ibang tao. Hindi ka sabi mamamatay, Shaira? Mawala ng lahat sa akin, wag lang biglang sigaw niya. Joros, bakit di mo na lang ako hayaang mamatay? Hindi ko kayang pigilan ng pagbuhos ng luha ko. Tinignan niya ako sa mata. Dahil kaibigan kita, nawalan na ako ng mahal sa buhay, Shaira. Hindi ko na kayang maulit pa ang nangyari. Niyakap niya ako. Sa ilang araw na nakalipas, mas lalo nang namamahit ang katawan. Parang buto na lang ang lahat. Wala ngayon si Joros kaya't sinubukan kong tumayo. Hinubad ko ang wig na suot ko. Nakakapit lang ako sa lamesa para hindi ako matumba. Nang marinig kong bubukas ang pintuan, tinignan ko. Ngumiti ako na makita si Joros pero agad ding nawala nang biglang sumulpot si Errol. Wife? Tawag niya. Bumagsak ang hawak kong wig. Nanginginig ang katawan ko habang tinitingnan si Errol na papalapit sa akin. Errol? Tumulong luha ko. Pupurutin ko na sanang wig nang biglang unahan na ako ni Errol. Wife, bakit kailangan mong salilihin lahat? Bakit kailangan mong sabihin na ikaw si Carlota para itago sa akin ang lahat? Tinignan niya ako sa mata. Kinagat ko ang ibabang labi ko. Akin na yan. Aagawin ko sanang nailayo niya sa akin.
Wife! He broke his voice. Errol, akin na. Malakas sa sigaw ko. Nagulat ako nang bigla lumuhod si Errol. Pinaghahalikan ng kamay ko. Wife, I'm sorry. Nagpakatanga na naman ako. Tumulo ang luha niya at tiningala niya ako. Ginulo ko ang buhok niya sabay ngiti. Huwag kang humingi sa akin ng sorry, Errol. Hindi ako galit sa'yo. Tumayo ka na dyan. No, ang dami-dami kong kasalanan sa'yo. Sorry kung naniwala agad ako sa kanila. Patawad sa lahat. Umupo ako at pinagbantay ang tingin namin. Pinunasan kong luha niyang patuloy sa pagpatak. Matagal na kitang pinatawad, Errol. Wala akong sinisisi sa nangyayari sa akin. Gustong gusto ko ang pakiramdam na nasa tabi ko lamang siya. Siya lang nagbibigay sa akin ng lakas. Sa totoo lang, marami akong kasalanan kahit di ko aminin yon. I am not a good wife for him. Bigla niya ako niyakap at umiyak sa bisig ko. Hindi ako titigil hanggat di ka gumagaling, wife. Ayoko mangyari ang nangyari noon. Bulong nito. Dahil hindi naman mabuti ang lakad ko. Binuhat niya lang ako at nilala sa sasakyan. Pumasok si Errol at akmang bubuhay niyang makina nang pigilan ko siya. Magpapaalam lang ako. Ani ko at tumango siya. Lumabas siya at lumibot para buksan ang pinto ng sasakyan sa tabi ko. Binaling ko ang tingin ko sa taong nakatingin sa akin sa tapat ng pinto. Joros? Tawag ko sa kanya. Salamat sa lahat. Sigaw ko. Di ko maintindihan kung anong sinabi niya dahil masyadong mahina. Alam ko sinadya niya yun para hindi ko marinig. Paalam. Dahan-dahan sinarado ni Errol ang pinto ng sasakyan. Unti-unti rin kaming palayo kay Joros. Let's meet again, Joros. Bulong ng isipan ko. Sana mahanap niya ang totoong babaeng magmamahal sa kanya ng totoo. Hinaplos ni Errol ang kamay ko habang ang isa naman niyang kamay hawak ang manibela ng sasakyan. Matulog ka muna, aniya. Ngumiti ako at dandaang pinikit ang mata ko. Ang daming proseso na nangyari sa akin. He even contacted the best doctor in Saudi. Lahat ng resulta pareho lang. Gusto ko pang lumaban dahil alam kong kaya ko pa. Kung hindi mawalan ng pag-asa si Errol, paano pa ako? Pilit akong tumayo. Daan-daan binuksan ang pintuan. Nakita ko si Errol na tutulog sa tabi ng pintuan. Mukhang lasing pa. Lumuhod ako, tinitigan siya. Kitang-kita kong pagod sa katawan niya. Halos wala na siyang tulog, mabantayan lamang akong magdamag. Daan-daan siya nagmulat ng mata. Agad niyang kinusot ang mata kahit antok pa. Bakit dito ka natulog? May kwarto naman tayo. Sabi ko't inayos ang magulo niyang buhok. Kumunot ang noo ko na hindi mawala ang tingin niya sa akin. Inaplos niya ang kamay ko at paulit-ulit tinahalikan. Hindi ako susuko. Maghahanap ulit ako ng bagong doktor na makakatulong sa'yo. Ngumiti ako at tinaplos ang pisngi niya. Maligo ka na? Nakangamoy alak ka pa rin, ani ko. Hinalikan niya muna ako sa pisngi bago nagmadaling pumasok sa loob para bumalik. Tumayo ako at sinundan siya. Iilang oras ang lumipas, dumating na rin ang bagong doktor na titingin sa akin. Pareho ang proseso. Pagod na rin ako. Pabalik-balik kami sa ospital, wala rin naman eh. Ako na rin ang sumusuko kaya inaya ko nilang umuwi sa bahay si Errol para doon ituloy ang paggagamot ko. Kahit ang pamilya ko naghahanap din ng magagaling na doktor. Laking pasalamat ko at tatanggap nila ako. Ipinalawanag ko sa kanila lahat at naiintindihan nila ako. Nakahiga lamang ako at nahihirapan na rin ako na igalaw ang katawan ko. Pakiramdam ko bumabalik na ang dati. Hindi pa ako mamamatay. Lalaban pa rin ako dahil alam kong kaya ko pa. Mahigpit na nakahawak si Errol sa kamay ko. Halos ayaw niya akong bitawan. Ginawa ko ng lahat, Mr. Manalo, pero mahina na talaga ang asawa mo. Kumalat na rin lahat sa katawan niya. Dismaya ang tinig ng doktor. Sinandal ni Errol ang sarili at pinikit ang mata. Umiti lang ako at hilaplos ang kamay niya. Hating gabi na rin. Kaming dalawa lang ni Errol lang nandito sa bahay. Suot ko ang cardigan. Sobrang lamig ng panahon. Mabagal lang ang lakad ko papunta sa balcony. Paglingon ni Errol agad siyang tumayo at inalalayan ako sa paglalakad. Ihahatid kita sa kwarto mo. Masamang lamigin ka, Shaira. Halata sa boses niya ang pag-aalala. Di na rin pumapasok si Errol sa trabaho para lang bantayan ako. Buti nilang magaling ding mag-handle si Malia. Naging maayos na kami ni Malia. Walang saysay kung magtatanim pa ako ng galit sa kanya. Oo, malaki ang kasalanan niya sa akin pero para saan pa kung magtatanim ako ng galit sa kanya? Ang mahalaga ngayon humingi siya ng tawad at tatanggap niya na ako bilang asawa ng kapatid niya. Umiling ako. Kahit malamig gusto ko pa rin dito sa balcony. Ilang taon man ang lumipas, hindi pa rin mawala ang pagkabighani ko sa buwan. Bata pa lang ako, mahilig na ako sa buwan. Kapag malungkot ako, buwan lang tinitingnan ko.
Di ko alam pero hanggang talaga sa loob. Lalo na kapag narinig ko ang hampas ng dagat. Naramdaman ko ang kamay ni Errol na nakahawak sa bewang ko. Masyadong malamig, bulong niya. Alam ko naman, hindi yan ang ibig niyang sabihin. Nagsalubo ang kilay ko na maramdamang basa ang isang balikat ko. Nilingon ko si Errol. Natatawa ako na makitang umiiyak siya. Errol, bakit ka... Pinutol niya ang sasabihin ko. Hayaan mo kung yakapin ka ng paulit-ulit, Shaira. Ang dami kong pagkukulang. Hindi ko alam kung deserve mo ba talaga ako. Tuloy-tuloy ang pagbuhos ng luha niya. Nakahawak ang kamay niya sa pisngi niya. Pinupunasan ko ang luha niya. Ang sama akong asawa. Ang tanga ko pa. Bakit mas pinili ko silang paniwalaan kaysa sa'yo? You don't deserve me, baby. Nilagay ko ang sinturo sa labi niya. Tao lang tayo, Errol. Nagkakamali rin pero mas pinili natin kung anong sinasabi ng puso't isip natin dahil akala natin yan ang tama para sa atin. Hindi ako nagsising piliin ulit kung anong sinasabi ng puso ko. Taka na kung taka pero ito talaga ako eh. Paulit-ulit babalik sa lalaking minahal ko. Dahan-dahan niyang pinaglapit ang labi naming dalawa. Sumabay lang ako sa labi niya. Sinandal ko ang ulo sa balikat niya habang pareho lang ang tingin namin sa buwan. Pinikit ko ang mata ko nang bigla, kainin ang dilemang paningin ko. Hapon na rin nang magising ako. Halos wala na rin akong lakas para kumilos pa. Nakasanda lang ako sa headboard ng kama. Ang sakit ng ulo ko. Kumuyom ang kamao ko dahil sa sobrang sakit. Parang nabibiyak ang utak ko. May problema ba? Alalang tanong ni Errol nang mapansin ang kilos ko. Ang sakit. Malakas ang sigaw ko at napahawak pa sa ulo ko. Lumapit siya at niyakap niya ako. Hindi ko alam ang gagawin ko sa sobrang sakit. Siniksik ko ang sarili. Ilang oras pa bago mawala ang sakit. Biritawan niya na ako ng pansin hindi na ako nagwawala. Narinig kong bumukas ang pintuan. Paglingon ko agad nang tumakbo palapit sa akin si Dominic. Pasensya na kung huli ako. Gagaling ka na, Shaira. Niyakap niya ako. Ano ang sabi niya? Magsasalita sana ako na maagaw na pansin ng lalaking bagong pasok. It's been years, Shaira. Patawad ko ngayon lang ako nagkaroon ng time bumalik ulit dito sa Pilipinas. Nakangiting wika ni Dominic. Bumilis ang tibok ng puso ko. It will take a lot of years bago ka gagaling but I will try my best para lang gumaling ka. Nakangiting wika ni Dominic sa akin. I smiled bago ko pinikit ang mata. Kagaya na sabi sa akin ni Dominic, ilang taon bago tuloy ang bumabalik ang lakas ko. Ang daming proseso, minsan hindi na rin kayang lumaban ng katawan. Pero tuwing nakikita ko ang mga taong umaasa na gagaling ako, patuloy akong lumalaban para sa kanila. Seeing my husband praying everyday para lang gumaling ako, gumagaan ang loob ko. I want to hug him at sabing lalaban ako. Ang dami kong plano para sa amin. Gusto ko magkaroon ng anak, pero hindi ko magagawa lahat ng yon sa ngayon. Mag-isa lamang ako sa Amerika. Kung sa Pilipinas lang ako, hindi ako gagaling. Do you miss him? Lumapit si Dominic sa tabi ko. I bite my lower lips and looked at him. Every day, I said. Bakit di ka umuwi at sabihin sa asawa mong magaling ka na? I will. When? He asked again. Kung kailan handa na ako. Tayong sa picture ko lang nakikita ang pamilya ko. Gusto kong gumaling nang hindi nila ako nakikita dahil mas lalo lang silang masasaktan kapag nakikita nila lahat ng proseso. 4 na taon na rin ang lumipas. Hindi ko pa rin nakikita ang pamilya ko. I did not tell them kung saan bansa ako nagpapagaling. Sinabi ko rin kay Errol na wag niya akong sukuin hanapin. Kilala ko ang lalaking yon. Gagawin niyang lahat ng gusto niya pero sinabi ko, kapag pinuntahan niya ako, ititigil ko ng tuluyan ang pagpapagamot ko. Tayong si Dominic lang nakakaalam kung nasan ako. Wala ka pa rin. Pinutol ko ang sasabihin niya. Uuwi ako kapag gusto ko na. Hindi pa ako handang harapin sila. Tumango siya bago ko iniwan. I sighed. Napatayin ako sa phone ko na mag-ring. Agad kong pinatay ang tawag na makita kong si Errol ang tumatawag. Araw-araw ko nakaka-receive ng text at tawag galing sa kanya, pero hindi ko pinapansin. Tumayo ako at lumapit sa salamin. Napangiti ako na makita ang sarili ko. Hinaplos ko ang buhok ko. Hindi pa rin ako makapaniwala na bumalik na rin sa dati ang lahat. Mabilis ako mawaba para sundan si Dominic. Dominic! Tawag ko sa kanya na makitang pasakay na rin siya na sasakyan. Nilingon niya ako nang nagtataka. Thank you for everything. Niyakap ko siya na mahigpit. Hinaplos niya ang buhok ko. I will do everything for you, Shaira. He kissed my forehead. Parang kapatid ko na rin si Dominic. Ang dami namin pinagsamahang dalawa. Utang ko na rin ang buhay ko sa kanya. Bumitaw ako ng yakap. Saan ka pupunta? Tanong ko. May meeting ako ngayon sa client, he said. Tumango ako. Go! Ipagluluto kita pag uwi mo, best doctor.
Di mawala ang ngiti sa labi ko. Iniwan niya rin ako. Kumaway ako habang palayo na rin ang sasakyan niya. Pumasok ulit ako ng bahay. Mag-isa lang talaga ako dito sa bahay. May sariling kondo si Dominic. Hindi kami tumitira sa isang bahay. Dumadalo lang talaga siya dito sa bahay niya para dalawin ako. Bagong taon na rin mamaya, lalabas ako para mamasyal. Malamig pa naman ang panahon ngayon kaya kailangan ko mag-coat. Mag-isa kong sinasalubong ang bagong taon. I receive a lot of message from my family. Binasa ko lang at di nagre-reply sa kanila. I want to see them pero hindi pa ngayon. Sa tamang panahon. Umuwi ako ng Pilipinas at sa pagbabalik ko, sisiguraduhin kong tuluyan na akong magaling. Nilahad kong palad ko. Tinitingnan na pagbagsak ng snow sa palad ko. Tumingin ako sa oras, 11:30 na rin. Marami na ring tao parantay ng pagpapotok nila ng fireworks. Marami pa ring tao na mas gusto nilang i-celebrate ang bagong taon sa labas. Naglibot-libot muna ako para libingin ang sarili ko. Hindi ko makakasama ngayon si Dominic para salubungin ang bagong taon dahil kasama niyang girlfriend niya ngayon. Nag-ring ang phone ko. Agad kong sinagot nang tumawag sa akin si Dominic. Nasaan ka? Susunduin kita ngayon. Narinig kong malalim niyang hininga. Kasama mong girlfriend mo, di ba? Yes, pero hindi ko naman hahayaan na spend your time with your girlfriend and I will... Napatingin ako sa lalaking hindi kalayuan kung nasan ako nakatayo. I will spend my time with my husband. Inayaan kong mahulog ang cellphone ko. Nanginginig ang katawan ko para kung statsyong hindi makagalaw sa kinatatayuan ko. Nanggilid ang luha sa mga mata ko. Errol! Tayong lumabas sa bibig ko. Unti-unti siya naglakad papalapit sa akin. Di ko na rin napigilan kaya tuluyan ang bumuhos ang luha sa mata ko. Wife! Bumilis ang tibok ng puso ko. Di ko alam kung anong sasabihin ko. Isang hakbang na lang ang pagitan naming dalawa. Nagulat ako na makita ko ang pagbagsak ng luha niya. Errol? Hindi ko natuloy ang sasabihin ko nang mabilis niya ako niyakap na mahigpit. Ang yakap na isang taong matagal mo nang hindi nakikita. Ayaan mo akong yakapin ka, wife. Miss na kita. Mas lalo niyang hinigpit ang pagkakayakap sa akin. Hinayaan ko siyang yakapin ako at umiyak sa bisig ko. Sinabi kong huwag mo akong pupuntahan. Pasimple ko siyang sinapak sa likod. Hindi ko na kaya maghintay lang at titigan ka sa malayo. Bumitaw ako ng yakap. Kumunot ang noo ko. Hindi mo sinunod ang sinabi. Naputo lang sasabihin ko nang dumapo ang labi niya sa labi ko, sabay ng pagputok ng fireworks. Ngumiti ako at sinabit ang kamay sa leg niya at pinagpatuloy ang halikan namin. Dahan-dahan nagbitaw ang labi namin. Mahal na mahal kita, wife. Nanlaki ang mata ko nang sakupin niya ulit ang labi ko. Kahit ilang taon pang lumipas, hindi mo pa rin mahuhulaan kung ano ang mangyayari kinabukasan. Akala ko tuloyin ko na rin silang maiiwan. Wala na akong sasayanging panahon. I will spend my life with him. Alam ko, maraming pagsubok pang darating sa amin. Iuuwi na kita. Tumango ako. Inawakan niya ang kamay ko. Papakasalan ulit kita kapag nakabalik na tayo. He kissed my hand. Akala ko noon sa fairy tale lang ang nangyayaring happy ending. Hindi ako naniniwala sa mga taong nagmamahal dahil iba ang pananaw ko dito tungkol sa pag-ibig. Sabi nga nila, tsaka mo lang talaga malalaman lahat kapag naranasan mo na. Nagising ako nang maramdamang may humahaplos ng tummy ko. Daan-daan ako nagmulat ng mata. Kita ko ang ngiti ni Errol na bumungad sa akin. Di na ako makapaghintay na makita ang anak natin. Bumalik ang titig niya sa tummy ko. 4 na buwan na akong buntis. 6 na buwan na rin simulang bumalik ako ng Pilipinas kasama si Errol. Nakakapanibago pa rin dahil sobrang tagal ko sa abroad. 5 buwan pa bago lumabas si baby. Alam na rin naming lalaki magiging anak namin dahil sobrang excited ni Errol na malaman kung anong gender ni baby. Tinulungan niya akong bumangon. Iba pa rin pala talaga ang pakiramdam kapag buhat mo sa sinapupunan ng anak mo. Yung pakiramdam na naghahalong saya at kaba. Sana safe si baby kapag lumabas siya. Take care, baby. Kahit sa pagbaba ko na hagdan, nakaalalay pa rin si Errol. Halos lahat ng galaw ko nasa tabi ko lamang siya. Ngumiti ako na makitang nakanda na rin ang pagkain sa lamesa. Sila mula magbuntis ako, sobrang tako ko na. Pakiramdam ko, tumataba na ako. Pero sabi naman ng doktor ko, normal lang yon para sa buntis. Sobrang busy ni Errol sa opisina pero nagagawa niya pa rin akong alagaan. Pagkatapos kong kumain, inayos ko lang ang damit ni Errol papasok ng opisina. Narinig kong pagpatak ng tubig galing sa shower. Ang saya ko dahil bumalik na rin ang Errol na kilala ko dati. Kahit gaano pa naman siya kasama, mamahalin ko pa rin siya. Bumukas ang pintuan ng shower. Lumabas si Errol na nakatopless lamang habang tumutuyo ang basa niyang buhok sa katawan niya.
Sumilay ang ngiti sa labi niya nang makita ko. Naglakad siya palapit sa akin. Niyakap ako patalikod. Pareho kaming nakatingin sa salamin. Bahagya niyang inaamoy ang leeg ko. Umiwas ako dahil sa kiliti. Errol! Sabay ko sa kanya. Why? Mainit niyang bulong sa tenga ko. Hinaplos niyang kamay ko at hinalikan. Ang pakasalan ka hindi kailanman naging mali, Shaira. Hindi ko alam kung kaya kong mabuhay nang di ka kasama. Mahal na mahal kita. Bigla niya nilang sinakop ang labi ko. Sumabay ako sa halik niya. Isang matamis na halik galing sa lalaking mahal mo. Sa dami ng pinagdaraanan namin, hindi ko alam na hanggang sa huli, kami pa rin na magtatagpo. Ramdam ko ang init sa balat ni Errol. Sobrang bitin niya nang itigil kong halik. Baka malate ka sa work mo. Ali ko at binigay sa kanya ang damit niya. Pasimple siyang ngumiti. Lumabas ako ng kwarto habol ang hininga ko. Pakiramdam ko nang ihinang tuhod ko tuwing dumadapong labi niya sa labi ko. I love you, wife. Boses ni Errol galing sa loob. I bit my lower lips at tumingin sa balcony. Today is December 16. Malapit na ring matapos ang taon. Sa sobrang bilis ng panahon, hindi ko na namamalayan ng oras. Nahihirapan akong tumayo tuwing umuupo ako dahil sa laki ng tummy ko. Isang buwan na lang manganganak na rin ako. 2 araw ko nang di nakakasamang asawa ko dahil palagi lang siya sa opisina. Halos hindi na rin umuwi sa sobrang busy niya. Nagayos ako ng sarili. I cannot wear my sexy dress. Hindi na bagay sa akin. Pumasok ako ng sasakyan. Pagdating ko ng office, sinalubong na rin ako ng mga staff para tulungan ako pero kaya ko naman, kaya tumanggi na ako. Bihira lang akong pumunta dito sa office. Hindi ko naabutan si Errol sa office niya dahil may meeting sila ngayon. Umupo ako sa sofa, hinintay matapos sa meeting nila. Nilibang ko muna ang sarili ko. Tumawag sa akin ng sekretary nang matapos na rin ang meeting nila. Lumabas ako para salubungin si Errol pero agad ako napatigil na makitang may kausap siyang babae. Kumunot ang noo ko dahil ibang umasta ang babae. Sinusubukan pang dumikit kay Errol. Errol! Sigaw ko sa pangalan niya. Gulat niya ako nilingon pero agad ding umiti. She is my girl! Lumapit sa akin si Errol at agad akong niyakap. Nanlaki ang mata ko sa ginawa niya. Inis naman umalis ang babae dahil mukhang narinig ang sinabi ni Errol. Tinulak ko si Errol. May problema ba? Did I do something wrong? Tinalikuran ko siya at pumasok ng office niya. Sinundan niya ako. Tinatapos ko lahat ng trabaho ko ngayon para mas makasama kita ng matagal. Pakiramdam ko nawawalan ako ng lakas kapag hindi kita nakikita. Ganon? Ani ko at pinakitang di ako kumbinsi sa sinabi niya. Baby! Lalapit sana siya nang umatras ulit ako. Don't call me baby. Mari ko bang may bago kang baby dito sa office mo? You're jealous. Bakit natutuwa ka pa nagsiselos ako? Errol, magkakaroon na tayo ng anak kaya lumayo ka na sa mga babae. Malakas na sigaw ko sa kanya. Hindi ako umangal nung niyakap niya ako. Siriksik ang ulo sa leg ko. You still smell sweet, baby. I will never cheat again. Siguro naging tanga ako noon pero hindi ko na ulitin ang pagkakamali ko. I cannot lose you again. Para ko na rin pinatay ang sarili ko. Kapag nagloko ulit ako, Errol? Tiningnan niya ako sa mata at tinapos ang pisngi ko. Mumuhos ang luha ni Errol sa mata niya. I am stupid for not taking care of you. Mawala ka na sa akin noon, hindi na ako papayag na mawala ka ulit sa akin. Pinunasan ko ang luha niya. You are my girl, my life, my safety place, my wife. I love you so much. Shaira Hernandez Manalo. Di ko maipaliwanag kung anong klaseng nararamdaman ko ngayon. Buwaba ang tingin niya sa tummy ko. Hinaplos niya ito. Aalagaan ko kayong dalawa pati na sa magiging anak natin. Pareho kaming ngumiti. Ang lahat ng mga pangarap ko noon, unti-unti na rin natutupad, kasama ng asawa ko. Hindi na ako makapaghintay na makitang hawak ni Errol ang anak namin. Dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Shaira at Errol. Pasensya na po kung naging magulong takbo ng istorya. Kahit ako man, gulong-gulo din. Asahan niyo po ang susunod nating kwento'y maayos na. Maraming salamat po sa mga patuloy na sumusuporta. Keep safe and God bless.